Idineploy ng China ang tatlo sa pinaka-advanced na mga destroyer nito sa mga drills, pambihirang hakbang sa gitna ng tensyon ng China sa Pilipinas at US. Tinutuya ng China ang hellscape na diskarte ng general ng US para sa digmaan sa Taiwan. Ang pinaka-advanced na Type 055 na guided missile destroyer ng China ay nakibahagi sa isang drill sa pinagtatalunang South China Sea. Ayon sa state media, tatlo sa Type 055 guided missile destroyer ng China ang nakibahagi sa isang training mission sa isang pambihirang hakbang. Naganap ang drill habang lumalakas ang tensyon, kasunod ng sunod-sunod na sagupaan na kinasasangkutan ng mga barko ng Chinese at Philippine Coast Guard sa pinagtatalunang karagatan. Ano ang nangyari sa Chinese drill? Ang exercise ay nagpatuloy sa loob ng 6 na araw at 5 gabi at kasama ang mga barkong pandigma na Tianyang, Zunyi at Yan'an. Ayon sa Chinese state media outlet, ito ay nakatuon sa maritime assault, anti-submarine operations at single ship air defense sa isang partikular na lugar ng South China Sea upang subukan ang bisa ng iba't ibang paraan ng labanan at pagsasanay. Ang drill ay isinagawa ng Southern Theater Command ng PLA na nangangasiwa sa South China Sea. Ang Type 052C na guided missile destroyer ng China maging ang Haikou ay lumahok din sa drill. Tungkol naman sa Type 055 destroyers ng China, ang unang Type 055 destroyer ay pumasok sa serbisyo noong 2020 at ang PLA Navy ay meron na ngayong 8 sa kabuuan. Ang mga barko ay idinisenyo para sa isang hanay ng mga operasyon kabilang ang anti-submarine at pag-atake sa lupa, pati na rin ang pagtulong sa pagtatanggol sa mga grupo ng mga carrier mula sa aerial attack. Sinabi ng CCTV na ang Type 055 ay gumagamit ng pinaka-advanced na radar, electronic system at armas ng China at may kakayahang gumanap sa mahalagang papel nito sa Far Sea missions. Tungkol naman sa features ng Type 055 destroyers ng China, ito ay may length na 150 meter, may beam na 20 meter, displacement na 13,000 tons, armado rin ito ng 112 na Universal VLS missile tubes, single 130mm gun, 30mm close-in weapon system, at dalawang triple 324mm torpedo launchers. Ang mga launcher ay may pinaghalong HHQ-9B SAM at YJ-18 anti-ship cruise missiles na may range na 290 nanometer. Ang hangar ng sasakyan ay sapat upang mapaunlakan ang dalawang maritime helicopter. Ang drill ay naganap kasunod ng sunod-sunod na insidente sa pinagtatalunang bahagi ng South China Sea na nakasentro sa hawak ng Pilipinas na Second Thomas Shoal. Gumagamit ng water cannon ang China Coast Guard at binangga pa ang mga bangka ng Maynila. Noong nakaraang linggo, inakusahan ng Beijing ang Maynila sa pagsisinungaling nang akusahan nito ang China na humarang sa paglikas ng isang may sakit na serviceman na nakaistasyon sa isang barkong pandigma na nakadaong sa reef. Sinabi ng China na ang Pilipinas ay nagsasagawa ng illegal na transportasyon at mga misyon sa pagkukumpuni. Sinabi rin ng Beijing na mahigpit na sinusubaybayan ang isang malakihang pinagsamang exercise ng US at Pilipinas. Ginawa ng Balikatan 2024 military exercise ang pagpapalubog ng isang barko at muling pagkuha ng kontrol sa mga isla na hawak ng kaaway. Noong Hunyo, dumaan ang USS Theodore Roosevelt aircraft carrier sa South China Sea na sinamahan ng French at Canadian warship bilang suporta sa Valiant Shield 2024. Ang isang dalubhasa sa hukbong dagat at retiradong opisyal ng PLA Navy na si Wang Yunfei ay tinawag na wishful thinking ang diskarte sa Taiwan ng Amerika. Siya ay nagbigay ng reaksyon sa kamakailang komento ng pinuno ng US Indo-Pacific Command na si Admiral Sam Paparo. Sinabi ni Paparo kung ang China ay maglulunsad ng pag-atake sa Taiwan, ang US ay magpapalabas ng isang diskarte na kinasasangkutan ng libu-libong drone, mga barko at submarine. Gusto kong gawing unmanned hellscape ang Taiwan Strait gamit ang ilang classified capabilities para magawa kong lubos na miserable ang buhay nila sa loob ng 1 buwan.
na binibigyan ako ng oras para sa lahat ng bagay. Pagpapahayag ni Admiral Paparo. Sinabi ni Yunfei sa CCP Mouthpiece Global Times na maaaring gamitin ng China ang mga hypersonic na anti-ship missiles nito upang panatilihing nasa labas ang mga aircraft carrier ng US sa rehiyon. Sinabi rin niya na maaaring i-jam ng China ang mga signal na kailangan para makontrol ang mga unmanned weapons. Si Jiang Hua, isang Chinese na eksperto sa Taiwan, ay nagtanong kung ang US ay makakagawa ng napakaraming drone. Ayon sa Global Times, plano ng Pentagon na gumastos ng $1 bilyong ngayong fiscal year sa inisyatiba ng replicator nito upang maglagay ng libu-libong autonomous system. Ang pahayag ni Paparo sa diskarte sa Hellscape ay kasunod ng napakalaking Chinese military drill na epektibong nakapalibot sa Taiwan. Nang matapos ang drills, sinabi ni Paparo na nagmumukha itong rehearsal para sa isang invasion. Napanood namin ito. Nag-take note kami. Natuto kami dito. At tinulungan nila kaming maghanda para sa hinaharap. Pagsasaad ni Paparo sa pahayagang Nikkei ng Japan. Magkwentuhan muna tayo at kunting trivia. Pakinggan natin ang kwento ni JP Morgan. Nagsimula sa kahirapan at dahil sa kanyang sipag at pagsasakripisyo ay naitayo niya ang pinakamalaking bangko sa buong mundo. Mula sa kanyang pagkabata, na-realize ni JP Morgan na ang kahirapan ay hindi hadlang para makamit ang pangarap. At ngayon, mula sa kanyang simpleng simula, siya ay naging isa sa mga pinakamayamang tao. Ang kanyang bangko, ang JP Morgan Chase, hindi lang isang bangko, kundi isang institusyon na kinikilala sa buong mundo. Kaya't samahan niyo kami sa isang exciting na journey at alamin natin ang kanyang amazing story. Ang taong nag-iwan ng malaking marka behind the legacy, si JP Morgan. Isipin mo, taong 1907, malapit nang bumagsak ang financial system ng Amerika. Parang nasa edge of your seat thriller movie, ramdam mo ang tension sa Wall Street. Mga bangko, nagsasara, stock market bumabagsak, parang wala ng pag-asa. Pero sa loob ng luxurious library ng mansyon ni John Pierpont Morgan sa Madison Avenue, may kakaibang eksena. Ang mga big-time bankers na dati-rati magkakalaban, pinatawag ni Morgan ang tinaguriang Jupiter ng Wall Street. Sa gitna ng kanilang kaba at mga yaman na nasa bingit, ang future ng ekonomiya ng Amerika ay nasa kamay ni Morgan. Si John Pierpont Morgan, ipinanganak sa isang pamilya ng mayayaman at makapangyarihan sa Hartford, Connecticut noong April 17, 1837. Parang predestined na ang kanyang buhay sa mundo ng finance. Ang kanyang tatay, si Junius Spencer Morgan, sikat na banker at founding partner ng bangkong George Peabody and Company. Si Pierpont, lumaki sa privileged na edukasyon na bagay sa estado ng kanyang pamilya. Nag-aral siya sa mga top-tier schools at nag-travel sa buong Europa, kung saan niya na-perfect ang kanyang French at German proficiency. Ang mga skills na ito ay naging malaking tulong sa kanyang mga future dealings sa ibang bansa. Si Junius ang nagturo sa kanya ng sense of responsibility at deep understanding sa finance. Isang requested mentor. Ang malaking ambisyon at determinasyon ni Pierpont, pinatibay ng kanyang desire na mag-iwan ng legacy sa mundo at mas higitan pa ang kanyang makapangyarihang ama. Si JP Morgan may aura of authority na nagsiset apart sa kanya mula sa iba. May natural siyang confidence pero hindi siya mayabang. Naniniwala si Pierpont sa kanyang sariling abilidad at hindi siya natatakot mag-take ng calculated risks na madalas iniiwasan ng iba. Dahil sa kanyang ambisyon at halos obsessive need of control, si JP Morgan ay nag-stand out sa mundo ng Gilded Age finance. Pero sa ilalim ng kanyang serious na facade, mayroon siyang complex personality. Madalas siyang magkasakit at minsan emosyonal, pero kaya rin niya magpakita ng genuine kindness at surprising sentimentality. Siya ay isang passionate na patron ng arts at nag-ipon ng impressive na koleksyon na naging foundation ng Metropolitan Museum of Art. Si JP Morgan, isang man of contradictions, isang titan ng industriya na may deep na human interior.
At ito ang komplikadong mix ng ambisyon at unexpected vulnerability na nag-drive sa kanyang mabilis na rise at nagmarka sa kanya bilang isa sa fascinating figures ng American business. Si JP, sumunod sa yapak ng kanyang ama, sinimulan niya ang kanyang career bilang banker sa New York City. Mabilis ang kanyang pag-arangkada sa tuktok. Noong 1871, nakipag-partner siya sa sikat na financier sa Philadelphia na si Anthony Drexel para bumuo ng Drexel Morgan & Company. Agad itong naging dominant force ng Wall Street. Ang reputasyon nito, itinayo sa smart na investment strategies ni Morgan at na-achieve niya ang mga ito dahil na rin sa kanyang strong business ethics. Pero hindi dito natigil ang ambisyon ni Jupiter Morgan. Noong 1895, matapos pumanaw si Drexel, nag-undergo ng rebranding ang bangko at naging JP Morgan & Company. Ito ang simula ng pagpapalakas ng legacy ng founder nito. Simula pa lang, malaki na ang naging papel ng JP Morgan & Company sa pagbabago ng ekonomiya ng Amerika. Kasagsagan ito ng Industrial Revolution. Ang JP Morgan & Company ang nagbigay ng fuel sa mga bagong ideya sa tren, bakal at kuryente. Pero ang mga malalaking plano na ito ay nangailangan ng malaking pondo. Si JP Morgan ang naging pangunahing financier sa panahong ito ng malaking pagbabago. Ang kanyang kumpanya ay nag-underwrite ng mga bonds at stocks para sa mga bagong korporasyon at nagbigay ng mahalagang pondo para sa kanilang expansion. Napagtanto ni Morgan na ang tren ang susi sa ekonomikong paglago ng Amerika. Inayos niya ang mga merger sa pagitan ng mga hirap na kumpanya ng tren at lumikha ng malawak at epektibong mga network na sumaklaw sa kontinente. Ang mga merger na ito ay nagdala ng katatagan sa isang volatile na industriya. Ito ay nagbigay daan sa paggalaw ng mga kalakal at tao at higit pang nagpaunlad sa economic growth. Nakita ni Morgan ang potensyal sa paglikha ng malalaking korporasyon tulad ng US Steel. Ang mga kumpanyang ito ang magiging simbolo ng American industrial might. Sa labas ng mga boardrooms ng kanyang opisina sa Wall Street, si JP Morgan ay isang master ng mergers and acquisitions. Nakita niya ang potensyal para sa higit na efficiency at control sa pamamagitan ng consolidation. Ang kanyang strategic maneuvering ay hindi lamang nag-expand ng kanyang sariling imperyo, kundi nagbago rin ng buong industriya. Ang mga sunod-sunod na critical mergers ang bumuo ng pundasyon ng kung ano ang eventually na magiging JP Morgan Chase. Noong 1959, nag-merge ang JP Morgan & Company sa Guaranty Trust Company of New York. Ito ang naglikha sa Morgan Guaranty Trust Company. Ang union na ito ay pinagsama ang prowess ni Morgan sa investment banking, sa commercial banking expertise ng Guaranty Trust. Naging matibay na institusyon pang pinansyal ito. Nagpatuloy ang growth trajectory ng bangko noong 1996 sa acquisition ng Chase Manhattan Bank na itinatag noong 1799 ni Aaron Burr. Ang pangalan ng Chase Manhattan ay may historical prestige. Ang naging powerhouse bilang resulta nito ay nakakuha ng malawak na retail banking network ng Chase, isang malaking complement sa itinatag na posisyon ni Morgan. Ang huling piraso ng puzzle ay nasolve noong 2000 nang mag-merge ang combined entity na ito sa JP Morgan & Company. Ang merger na ito ay effectively nag-isa sa dalawang pinaka-distinguished na lahi ng banking sa Amerika sa ilalim ng isang bubong. Ipinanganak ang pangalan ng JP Morgan Chase & Company. Ang kwento ng JP Morgan Chase at ng kanyang naunang mga institusyon ay nakahabi sa tapestry ng kasaysayan ng Amerika. Ang JP Morgan & Company ay naging pivotal support resources sa mga effort ng Amerika noong World War I nang ito ay nag-mobilize ng malalaking resources para suportahan ang military might ng bansa. Sa parehong paraan, ang bangko ay nagsilbing instrumental role noong World War II, ngunit hindi nawala ang mga challenges sa daan. Ang Great Depression noong 1930s ay parang malaking pagsubok sa maraming financial institutions, kasama na dito ang mga konektado sa pangalan ni Morgan. Ang PCORA hearings noong 1933, parang isang malaking investigasyon ng Kongreso sa bangko.
Ang kinalabasan nito ay ang Glass-Steagall Act na naghiwalay sa commercial at investment banking. Pero kahit may mga balakid, hindi natitinag ang bangko at sa huli, nagtagumpay ito. Ang impluwensya ng kumpanya ay malawak at tumagal ng maraming taon. Sila ang nanguna sa pagpupondo sa pagbangon ng Europa pagkatapos ng World War II at habang patuloy na nagiging konektado ang mundo, naging mahalagang parte sila ng global finance. Ang legacy ni JP Morgan, ang matapang na risk taker at master consolidator ay patuloy na nabubuhay. Ngayon, ang JP Morgan Chase & Company ay parang higante na sa industriya. Ang sakop nito ay buong mundo at ang mga ginagawa nito ay nagbibigay ng hugis sa modernong banking. Ang JP Morgan Chase ay may operasyon sa mahigit 100 na bansa. Ang workforce nito ay sobrang laki rin na may mahigit sa 270,000 na empleyado sa buong mundo. Mula sa mga sikat na financial hubs tulad ng New York, London at Hong Kong hanggang sa mga emerging markets sa Africa, Latin America at Asia. Malakas ang presensya ng kumpanya sa internasyonal. Ang malawak na network na ito ay nagbibigay daan sa JP Morgan Chase na makinabang sa mga oportunidad sa buong mundo at magbigay serbisyo sa mga kliyente sa iba't ibang kontinente. Sa kanyang core, ang JP Morgan Chase ay nahahati sa 4 na pangunahing segment. Ang bawat isa ay nagpapakita ng lawak ng kanyang mga serbisyong pampinansya. Ang consumer at community banking ay parang pinakakilalang mukha ng kumpanya. Milyon-milyong mga customer ang umaasa sa Chase Bank para sa mga basic na retail banking services tulad ng checking at savings accounts, mortgages, credit cards at auto loans. Ang corporate at investment bank ay parang powerhouse sa mundo ng global finance. Ang segment na ito ay nagbibigay serbisyo sa malalaking korporasyon at sa mga institutional investors. Kasama sa mga serbisyong ito ang advisory services, guidance sa mergers at acquisitions, underwriting ng securities at complex financial transactions. Sa commercial banking, ang JP Morgan Chase ay nagbibigay serbisyo sa malawak na array ng mga negosyo. Ang kumpanya ay nagbibigay ng lending, treasury at payment solutions at expertise sa commercial real estate. Ang mga serbisyong ito ang bumubuo sa financial support para sa mga enterprise gaano mang kalaki. At mayroon din ang asset at wealth management division na may trilyon-trilyong dolyar sa ilalim ng pamamahala. Ang division na ito ay isang major player sa institutional at individual investing. Kasama sa mga serbisyong nito ang investment strategies, retirement planning, private banking, at philanthropy management. Ang stature ng JP Morgan Chase ay hindi lamang anekdotal. Ang mga numero ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Ang kumpanya ay may market capitalization na halos 600 billion dolyar. Ang taunang kita nito ay halos 1/4 ng 1 trilyong dolyar at mayroon itong halos 4 trilyong dolyar sa assets under management. Ang mga figurang ito ay naglalagay sa JP Morgan Chase sa isa sa pinakamalaki at pinakamatagumpay na institusyong pampinansya sa mundo. Sa mundo ng malalaking korporasyon, hindi lahat ay smooth sailing. Tulad ng iba, ang JP Morgan Chase ay dumaan din sa mga pagsubok. Mula sa mga akusasyon ng mortgage lending abuses hanggang sa mga paratang ng market manipulation. Pero hindi sila nagpapatinag. Sa kabila ng mga kontrobersya, patuloy silang nag-aaral at nag-iimbento ng mga bagong teknolohiya para manatili sa tuktok. Ang kanilang mga hakbang para sa inobasyon ay hindi lang para sa kanila, kundi para rin sa kanilang mga customer. Gusto nilang gawing mas madali at personal ang banking experience ng bawat isa. At hindi lang yon, ginagamit din nila ang advanced analytics para masiguro na ligtas ang kanilang mga transaksyon. Dahil malaki ang JP Morgan Chase, may kakayahan silang mag-develop ng sarili nilang fintech solutions. Minsan, nagiging independent companies pa ang mga ito. Pero syempre, hindi rin maiiwasan ang mga kontrobersya sa ganitong kalaking industriya. Sa mga nakaraang taon, may mga proyekto silang pinunduhan na nagdulot ng environmental issues. May mga patakaran din sila na nagdulot ng kontrobersya, tulad ng sa overdraft fees. Pero ito ang realidad ng banking ngayon.
kailangan mong balansehin ang pagiging profitable at ang pagiging socially responsible. Dahil sa pag-usbong ng mga fintech companies, nagbabago na rin ang paraan ng pag-handle ng pera ng mga tao. Dahil dito, kailangan ng JP Morgan Chase na mag-adapt. Pwede silang bumili ng promising fintechs o gumawa ng sarili nilang solusyon. Kung hindi, baka ma-outcompete sila ng iba. Dagdag pa rito, dahil sa 2008 financial crisis, mas naging strict na ang regulations sa banking industry. Kailangan nilang sumunod sa mga ito para maprotektahan ang financial system. Pero syempre, dagdag trabaho at gastos din ito para sa kanila. At syempre, dahil sa digital age, mas gusto na ng mga tao ang seamless na banking experience. Mas madalas na silang gumagamit ng mobile apps at online platforms kaysa pumunta sa mga physical branches. Kaya naman, kailangan ng JP Morgan Chase na mag-invest sa mga teknolohiya na magbibigay ng personalized na digital offerings para sa kanilang mga customer. Si Jamie Dimon, ang CEO ng JP Morgan Chase, ay isang leader na hindi takot sa pagbabago. Madalas niyang ibahagi ang kanyang mga ideya para sa kumpanya at sa industriya. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy silang nag-a-adapt at nag-i-innovate para sa kanilang mga customer. Sa mga huling usapan at mga sulat para sa mga may-ari ng shares, binigyang pansin ni Dimon ang ilang mahalagang plano para sa hinaharap. Sinabi niya na ang teknolohiya ang magiging susi sa labanan ng mga bangko sa hinaharap. Ang malaking budget ng JP Morgan Chase para sa teknolohiya ay patunay ng kanilang seryosong dedikasyon sa paglikha ng mga bago at modernong platforms at sa pagkuha ng mga magagaling na engineers. Kahit nakilala na ito sa buong mundo, gusto pa rin ni Dimon na mas lumawak pa ang kanilang sakop. Tinitignan niya ang malaking potensyal ng merkado sa China, ang pagkilala sa iba't ibang mga batas at regulasyon at ang pagtatayo ng kanilang pangalan sa mga bagong lugar ay magiging susi para sa kanilang patuloy na paglago. Dahil sa patuloy na paglipat ng mga financial transactions sa digital, lumalaki rin ang panganib ng cybersecurity. Ang mga data breaches sa bangko ay maaaring magdulot ng malaking problema, hindi lang sa pera kundi pati na rin sa reputasyon. Kailangan ng JP Morgan Chase na laging maging handa at alerto sa mga cyber threats kahit na ang pinakamatatag na mga bangko ay hindi exempted sa mga epekto ng global economy. Ang mga recession ay nagdudulot ng pagbaba ng lending, posibilidad ng loan defaults at pagbaba ng investment banking activities. Lahat ng ito ay maaaring makaapekto sa kanilang kita. Pero lahat ng ito ay kasama sa plano ng JP Morgan Chase. Hindi natin maaring hulaan ang hinaharap, pero maaari tayong gumawa ng mga educated guesses. Handa ang JP Morgan Chase na manatiling matatag sa mundo ng banking sa mga susunod na panahon. Ang laki ng bangko, ang kanilang mga investment sa teknolohiya at ang kanilang dedikasyon sa inobasyon ay nagbibigay sa kanila ng advantage. Kung matagumpay silang makakapag-adjust sa mga bagong regulasyon, ito ay magiging isang malaking oportunidad. At kung mapagtatanggol nila ang kanilang sarili laban sa mga bagong competitors sa fintech, malamang na marami pang magandang mangyayari sa JP Morgan Chase sa mga susunod na taon. Pero ang mga external factors tulad ng global economic climate at ang bilis ng pagbabago ng teknolohiya ay maglalaro ng malaking papel sa direksyon ng bangko. Kaya mula sa mga meeting rooms ng JP Morgan noong Gilded Age hanggang sa globalized at technology-infused na mundo ng finance ngayon, naging isang malaking impluensya ang JP Morgan Chase. Ang kanilang kasaysayan ay parang kasaysayan ng American business. Matapang, risk-taking, walang tigil na paglaki, mga sagot sa mga kontrobersya at sa huli, extraordinary success. Sa gitna ng mga digmaan, recessions at teknolohikal na mga revolusyon, nanatiling isang haligi ng financial world ang bangko at ang kanyang mga naunang institusyon. Kahit na maraming uncertainties ang hinaharap, may isang bagay na nananatiling malinaw. Ang legacy ng JP Morgan Chase ay matibay na nakaukit sa kasaysayan ng global finance. Sa video natin ngayon ay maishishare nga ako sa inyo na 10 legit loan application. Ang kasama sa listahan ay ang mabilis cash,
Matagal ko na rin tong na-try, itong mabilis cash na ito. Highly recommended ko ito sa iba, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. Legit talaga ang loan app na ito. Sobrang bilis din ito mag-disburse ng mga loan. Kaya talagang one day lang makukuha mo kagad. Dito sa Mabilis Cash, mabilis ko lang natapos mag-fill up ng application ko. At the same day, naku sobrang bilis talagang mag-disburse at take note, walang mababawas dito sa ilo-loan mo. Buong-buo mo siya matatanggap. Pwede ka nga pala dito mag-loan ng up to 25,000 pesos. So ako, yung unang loan ko dito is in-approve nila ng 300 pesos. Ito yung unang loan na kasi sinusubukan ka nila.